Yun lang. Paktay tayo dyan. Ako po, mga kabsat. O siya. Dahil sa flood control tayo ng flood control, mga kabsat. Ito, pakinggan natin. Another flood control. Maingay sa flood control. Mayor ng Baguio City, mga kabsat. Pakinggan natin to. Mayor Magalong, mga kabsat. Ayon kay Magalong, may ilang mambabatas ang sangkot sa mga questionableng proyekto. Hamon. Oops. Teka lang. Wait. Asa na yun? Nawala. Pati yung ano yun, tawag nito, mainit talaga flood control. Naman ng mga kongresista maglabas ng matibay na ebidensya at pangalanan ang mga tiwaling opisyal para hindi sila lahat nadadamay. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga listeners. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante na bawiin niyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Ano po ang sagot niyo rito? Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. In fact, sila dapat na mag-apologize. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Kaya nga sila sinabihan na mahiya kayo. Di ba dapat senyales na yun na dapat sila mag-apologize? So, ako mag-apologize, ito naman. Pangalawa, alam naman nila kung sino sama nila eh. Unang-una, ulitin ko ulit, ano? Alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Pinag-uusapan yan eh. Kaya, yung paano ka magtitiwala sa, alam mo, kayo yung tinawag na mahiya, batas magkakanta kayong sariling investigasyon. Ewan ko lang kung saan tungo yung investigasyon nila. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong kamara. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Yun lang. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Nako po. Sa tamang panahon at sa tamang panahon pa daw maglalabas ng pangalan si Mayor, mga kabsat. Yung Mayor namin dito sa Baguio. Sa tamang panahon pa daw. Paano kasi nilalahat, mga kabsat, no? Kumbaga naka-generalize, mga kabsat eh. 'Di ba? Hindi tulad sa Missing sa Bongeros, talagang pinangalanan, 'di ba? Kung sino ang mastermind. Dito yung mayor namin, mula pa noon, mula pa last year, maingay na yan, mga kabsat. Hanggang ngayon, wala pang nilalabas na pangalan. Kaya magdududa ka, meron pa bang Maestro Paul, siya po ba yung mayor? Kaya nga, mayor namin dito yan. Rhino Canese, mayor namin, si Mayor Magalong dito. Ayan. Like din, Maestro, dapat isarado na yung Senado. Linisin ng maraming basura dito, sabi naman. Maraming basura, itinira na lang ang malinis ang pangalan, sabi ni Sir Leonardo Ansag. Shoutout. Kung tinuloy sana ni Cory yung flood control ni Apulacay noon, sana wala tayong problema na babahayin ngayon, sabi naman ni Alias Bulusan. So Tony, shout out. Deborah G, shout out. O yan, Absat. Hindi, actually wala akong problema kay mayor namin. Yun nga lang, syempre marami nabubwisit. Kasi nga, wala pa rin hanggang ngayon, Absat, wala pa ako naririnig, wala pa ako napapanood. I'm not sure kung di ako updated, pero wala pa ako naririnig na pinangalanan niya kung sino yung mga yan. Actually, nung election dito sa Baguio, Mabsat, no? Debate ang mga tumatakpong mayor. Yung dating congressman namin, si Congressman Go, nagkarap-harap. Anong problema mo? Ayaw naman niya sabihin. Nagprangkahan na sila. Harap-harapan talaga sila, Mabsat, nung debate ng pagka-mayor. Diba? O yan, patutsada sila. Pero prangkahan. Pero wala talaga. Walang nilabas na pangalan. Diba? Napaka-generous. Kaya mapapaisip ka. Diba? Totoo ba? Asaan yung ebidensya? Kasi hanggang ngayon wala eh. Kaya doon tayo magtataka, Mabsat, no?
Ewan natin kung talaga nagpapukan lang si mayor namin dito or what. Pero so far, mga kabsat, wala siyang nilalabas na ebidensya. Pero according to him, sa tamang panahon, kailan yun? Mahigit isang taon na yan. Sige, tuloy. Pasok. Tamang forum. Ops, wait lang. Tamang forum daw. Yan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong Kamara. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan eh. Maglalabas na lang ako ng pangalan, ang gagawin ng mga yan, kakasuhan nila ako ng katakot-takot. Maubos ang oras ko. Ay, so takot pala si mayor namin makasuhan, kaya ano siya naglalabas ng pangalan. Mayor, apaingay. Lako po. Paktay tayo dito, mga kabsat. Prepare ko ng mga affidavit ko, prepare ko sa mga kasong ipapile nila sa akin. Ganun naman talaga yung mga yan. Kaya sa tamang panahon at sa tamang tao at sa tamang forum, doon po ako maglalabas. Kailan po kaya yung tamang panahon, tamang forum at tamang tao? Lahat po naghihintay. Mayor, kailan ba yung tamang panahon na yan? At tamang forum, saan ba? Mayor Magalong. Hindi ka, may mga senator, may Lacson. Akala ko ba ipapatawag nila ako? Inintay ko nga na ipatawag nila ako eh. So pag kayo po pinatawag, ay tingin nyo po, doon po ay sasabihin nyo? Yan, kung pinatawag ka ba ng Kamara, sasabihin mo na yung mga pangalan? Ang mga nalalaman ninyo, ang konkretong mga nakuha nyo pong mga detalye, doon nyo po isisiwalat na? Ano daw? That would again depend. Depende. Akala ko oo na eh. Yes, depende pala. Tanong nila, no, Cheryl? Depende sa tanong nila. So siguro, I'll just cross the bridge when I get there. Hanggang ngayon po ba, wala pang naipapaabot sa inyo kung na-imbitasyon ang Kamara? Wala pa naman. Naghihintay nga ako eh. Sa ngayon, wala pa naman, Cheryl. Para naman po kay Congressman Zia Adyong, nakaka-insulto raw ho sa Muslim community ang paggamit po ninyo ng salitang moro-moro. Ginamitan niya ng moro-moro na word. Yun lang. Ano ho ang tugon nyo dito, Mayor? Alam mo, kung titingnan mo sa dictionary, yung moro-moro, parang komedyante yan eh. Diba? Yun ang dyan eh, komedyante. It's not at all designed to disrespect the Muslim community. Unang-una, more than a decade ako dyan sa Mindanao. I fought for the Muslim people. I fought in Sulu. I fought in Basilan. I fought in Maguindanao. Ganyan din sa Agusan Norte. At ibang-ibang lugar dyan sa Mindanao. Diba? Taga Luzon ako, pero nandyan ako, nakikipaglaban ako, protect ang Muslim na Pilipino. At kung titingnan nila, dito sa care na disrespect ko yung Muslim community. No? Bata pa yan, hindi pa niya naranasan kung paano makipaggera at paano makipaglaban para protektahan ang interest at ang kinabukasan ng Muslim communities. Kaya wag nilang ibahin, wag nilang dalhin sa ibang what I mean is, wag nilang i-divert yung attention sa mga ganon. Mahal namin ang Muslim community po rito sa siyudad ng Baguio. At nung nandyan ako sa Mindanao, mahal ko yung Muslim communities dyan. O Muslim brothers natin, sisters natin dyan. Ang sinasabi ko lang is yung investigasyon na ginagawa nila. Sige, patunayan nyo nga na may pupuntahan dyan. Hintayin natin. Hintayin natin kung anong endgame dyan, Cheryl. Pero kung doon po sa mga, sabi nyo nga, hindi biro, no? Matagal nyo nang inimbestigahan to, yung pangangalap po ng mga detalye, ay ilang pangalan po ang meron kayong hawak?
wala tayong papangalanan, ilang pangalan po ang hawak ninyo na may matibay na ebidensya na sangkot po sa korupsyon? Ang galing din ni Cheryl. Kala mo, no? Abogado, no? Para inuunti-unti niya si Mayor. Magbanggit ka, ilang tao ba ang sangkot dyan? Sige, tuloy. Alam mo, Cheryl, Ayun you're lang. a classic case of insisting to Yun sabi ko lang nga, you're a classic case of insisting. Baka madulas si Mayor dyan, mabanggit niya. insist. No? magaling ka magtanong. Hintayin na lang natin, Cheryl. Uniwasan niya. Naramdaman ni Mayor, Ma'am Sat, no? No, hindi siya magbabanggit ng pangalan, pero ilan ba talaga, Mayor? Kaya yun na. Wala tayong magagawa, Ma'am Sat. No? Maraming nagagalit sa Mayor namin. Maraming nagagalit po na congressman, Ma'am Sat. Kasi nga, na-generalize. So, parang apektado buong kongreso. Kaya nabubwisit itong mga congressman na to, Ma'am Sat. Kasi nga, yun nga, wala namang pinapangalanan. Malay natin, no? Baka chismis, hearsay lang yung pinagsasaka. Kasi walang ebidensya. Saan yung ebidensya? Mayor, saan? Ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon, wala pa rin ebidensya. Saan na, Mayor? Sino? Kinukulit ka na nila, mga kapsa. Tutusin, iniiwasan kong itapik to kasi mayor namin. No? Pero ang dami na nagtatanong eh. Mayor, kailan ka magsasalita? Ha? Bakit puro generalize, no? Tapos umamin naman si Mayor. Takot nga siya, baka kasuhan daw siya. Takot pala si Mayor namin sa kaso. Alak na kamote. Sige, tuloy. Hintayin na lang siguro natin, Cheryl. No? Hintayin na lang natin. Opo. Puntahan ko naman po itong pahaging sa inyo ni Congressman Richard Gomez. Ay, nako, maganda yan. Si Goma, binanatan si Mayor. Di ba parehas na DDS yung mga yan? Di ba, Ma'am Sat? Nako po, magandang laban to. Sige, tuloy. Yung issue ng korupsyon dahil nga may away lang kayo sa kinatawan, sa kinatawan po ng Baguio City. Bakit daw ho dinadama yung buong Kamara? Yun, inaaway niya si congressman namin dito, si Congressman Go, mga Kamsat. Pero yung nagharapan sila, prinang ka. Harap-harapan, tinanong niya si Mayor Magalong. Sige nga, magbanggit ka, pangalanan mo nga. Sige nga, ano dito ang mga nakorap dito? Na nagsasabi mo, harap-harapan tayo. Walang nangyaring kwan. Wala ko po. Pero anyway, basta sige, tuloy lang. Kung may problema lang po sa ilang kongresista. Siguro, there's a compelling reason kung bakit niya ginawa yun. Kasi kaibigan ko yan eh. At honorary member ng klase namin yan. Kaya nagulat talaga ako, bigla siya nagsalita. Yun lang. So, siguro intindihin na lang natin. Sa tingin ko, sabi ko nga, there's a compelling reason why he was forced to say that. Kaya iniintindi ko na lang, unang-una, useless lang na makipag-argue kung yung kabilang partido hindi naman nakikita yung katotohanan. Walang appreciation sa katotohanan. At gaya na sinabi ko nung isang araw, kung nasanay ka sa kadiliman, you won't appreciate. Oy, Richard Gomez, nasanay ka ba sa kadiliman? Paktay tayo na. Sige, tuloy. Appreciate yung liwanag. So, ganun na lang siguro, Cheryl. Intindihin na lang natin siya. Kasi sabi niya unahin nyo na muna daw pong ayusin yung mga problema sa Baguio, gaya ng air quality, traffic, basura, at overcrowding daw po, bago batikusin ang Kongreso. Aray ko. Siguro maganda pumunta siya rito at pagtanong siya sa mga tao dito. Ano na lang yung mga awards na natanggap namin kung gano'n kami rito. Mayor, una na po kayong nanawagan ng independent investigation nga dito sa issue, lalo't pawang mga kongresista ho yung sangkot. Pero sinabi ng palasyo na hindi na ito kailangan dahil may direktiba na ang Pangulo sa Regional Project Monitoring Committees. Sa tingin niyo ho ba ay sapat na ho ito? May patutunguhan nga ho ba ito? Alam mo, Cheryl, naniniwala ako na may pupuntahan ito. At naniniwala rin ako na may strategy. Siguro magkaiba lang kami ng approach ng ating presidente, no? Pero siguro meron siyang strategy, meron siyang direction, meron siyang framework. But at the end, naniniwala ako na nagsalita siya eh.
nagsalita siya at pinangahawakan ko nga yung binanggit niya sa akin. Is there to clear the Marcos name or redeem the Marcos name. At dito nga, it's all about leaving a legacy. Kaya siguro ito na yung legacy niya. At sa tingin ko, the president will not miss this opportunity to leave a legacy for the remaining 3 years. At based no sa mga natatanggap kong impormasyon sa mga malalapit din sa kanya, nakakilala ko rin, talagang hellbent siya talaga na tutukan itong matinding korupsyon, hindi lang sa flood control project, pati iba-ibang mga proyekto na rin na nangyari. Kaya ako, naniniwala ako na may pupuntahan ito. Sangayon ho ba kayo sa mungkahin ni former DPWH Secretary Rogelio Singson na kanselahin muna yung flood control projects para bigyan daan ng investigasyon? Well, siguro isa rin yan sa panukala niya, i-cancel muna. Kasi nga matindi yung anomaly, ano? Opo. Pero siyempre kailangan din sigurong delikadesa. Siguro mag-leave din siya kasi ahensya na niya nasa limelight eh. Kaya siguro yun lang ang suggestion ko sa kanya, pero decision nasa kanya pa rin. Ito po ay mensahe niyo kay Secretary Bonoan. Yeah, siguro mag-take the lead. Siguro yun, siguro pinaka-appropriate. He has to take the lead. Marami pong salamat sa inyong oras, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yun! Naku, Mayor. Inaabangan nila ang mga pangalan, Mayor. Kaya, naku po, pero sabi nga ni Mayor Mabsat, sa tamang panahon at sa tamang forum daw, Mabsat. Pero yun, according din sa Mayor namin, Mabsat, hinihintay niya yung imbitasyon ng Kamara. So malamang dapat tawagin nyo na para baka sakaling magsalita si Mayor dyan, mga congressman. Patawag nyo na yung Mayor namin. baka may mayroon ng pagkakataon mo, no? Kasi ang tagal na Mabsat. Ang dami niya nang sinabi. Diba? Katingin congressman namin dito sa Baguio. Galit na galit kasi siyempre nilalahat di ba? Pero nung nagharapan sila nung debate dito, tragis, natatawan lang ako Yung debate ng mayor dito sa Baguio, Mabsat, no? Lahat silang tumatakbong mayor, nagdebate sila. Noong nagsalita si Congressman Go noon, nako po, kung mapapanood nyo lang mga kabsat yung debating yun. Hindi niya masagot-sagot si Congressman. Pero anyway, okay na yan. Sana mayor, no, mabanggit mo na para hindi mapagsabihang puro lang hearsay. Ano? Tama nga sinabi Sir Leno, gayahin mo si Pangulo, nagbabanggit ng pangalan. Pati si Lacson, nagbabanggit ng pangalan. Yan ang abangan natin. Agay! Nako po. Tapos meron pa yung isang mga DDS dyan. Nako po, nagkakabalengkong na sila. Nagka-booking-bookingan na sila. Di ba? May umamin na kung sino yung babaeng ahas o yung puting ahas. Kilala na natin. Nako, nadulas. Nabanggit yung pangalan. Kung sino-sino yung mga yan. Kilala nyo yung mga yun, Mabsat? Yung puting ahas ni Marlica. Nako, nag-meltdown si Marlica nung ilang 2 days ago or 3 days ago. No? Gigil na gigil. Itapik ko na nga to pero hindi, pinigilan ko muna. Napanood nyo na ba yun, yung meltdown ni Marlica? Di ba? Tapos, ang dami pa niya binanggit. No? Nilaglag na naman niya si Sarah. O siya, mag-next topic tayo, Mabsat. Anak ng kamote. Subtopic tayo, Mabsat. Okay, here we go.